Sasagutin ng magiging hatol ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC sa Miyerkules, April 22, kung saklaw o may jurisdiction pa rin ba ang International Tribunal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang issue ng jurisdiction ang isa sa mga pangunahing argumento ng Duterte camp mula nang mapasakamay ang dating Pangulo sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity for Murder bunsod ng kanyang madugong giyera kontra droga. Nag-ugat ito sa pag-iit na wala ng kapangyarihan ng ICC na imbestigahan ang dating Pangulo mula nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Oktubre noong nakaraang taon nang ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang challenge to jurisdiction ni Duterte. Ayon sa Pre-Trial Chamber, hindi nawawala ang obligasyon ng isang bansa sa Rome Statute kahit epektibo na ang pagkalas nito. Ang pagsisimula rin ng preliminary investigation sa drug war bago pa kumalas sa ICC ang Pilipinas ay patunay daw na under consideration na ang kaso ni Duterte. Naku, malawakan ang epekto ng jurisdiction issue dahil ang tanong dito, may kapangyarihan ba o dapat ba may kakayanan bang silipin ng ICC yung sitwasyon sa Pilipinas? At ang tatamaan nun, kung wala, yung kaso laban kay Duterte. At ultimo, yung investigasyon, lahat ng binusisi nila patungkol sa war on drugs o sabihin na natin patungkol sa Pilipinas, kakalimutan nila kung wala naman pala silang kapangyarihan. 3 beses nang dumulog sa ICC Appeals Chamber si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang final decision maker ng ICC. Una ay para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya na ni-reject ng Chamber noong November 2025 dahil itinuturing pa rin si Duterte na isang risk o banta sa proceedings. Samantala, pinagbigyan naman ng Appeals Chamber ang hiling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si ICC Prosecutor Karim Khan dahil sa posibleng conflict of interest sa kaso. Pero ang inaabangan ng kampo ng dating Pangulo ay ang magiging desisyon pagdating sa kanilang apela sa issue ng jurisdiction na siyang magdidikta sa magiging kapalaran ni Duterte sa ICC. Malakas ang laban patungkol dito sa jurisdiction dahil una pa sa simula pa lang makikita mo na ang ICC ay hindi basta-basta makakawalan yung jurisdiction kung meron siya. Lalo na wala namang ibang dahilan para bitawan niya ito. 5 ICC judges ang magbababa ng desisyon. 11:00 ito ng umaga sa The Hague, Netherlands o 5:00 ng hapon sa Pilipinas. Makabuluhan ang ruling dahil magiging president ito sa mga maaaring maging limitasyon ng ICC. Nakabinbin din sa ngayon ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber sa kaso ni Duterte kung ito ba ay uusad sa isang full-blown trial. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.